Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live at para naman sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube na laging nag-aabang kahit team replay, maraming salamat at kayo po ay nakikinig pa rin, nag-aabang. Medyo na late lang tayo sa ngayon sa may mga inasikaso pa tayo mga bagay-bagay. Pero may pag-usapan po natin ngayon itong mga narinig nating mga depensa ng legal team ni Sara Duterte sa impeachment. Kasi ba 'di ba update lang, ang Justice Committee ng, House of Representatives ay nagsimula ng magkaroon ng pagdinig o hearing na after finding, sufficiency in form and sufficiency in substance and sufficiency in grounds, ngayon ay meron namang pagdinig o hearing na siya naman ang magiging basehan para ang Justice Committee ay makapag, ano na ng probable cause. At dahil, ito ay proseso, kailangan ay naandun yung mga parties. So, andun yung complainants na dalawa, actually marami sila kasi yung isa ay parang grupo, yung kay Father Sabala at yung isa naman dun sa attorney ay isa lang naman siya. Pero dalawa naman ang endorser nun. Ang endorser ng fourth impeachment complaint ay si Representative Abante at saka si Ortega ba, if I'm not mistaken. Samantalang si Laila de Lima naman yung endorser ng third complaint. Yung first complaint na basura dahil, sa nag-violate ito ng yung 1 year bar. Yun namang pangalawa ay wini-draw dahil sinuporta nilang yung third impeachment complaint. Nasa estado na tayo na kailangan na maglabas ng ebidensya at magpatawag ng mga witnesses na pwedeng kausapin ng House. Subalit ito't nagdadrama na naman ang team ni Sara Duterte kasi sinasabi nila hindi sila sasali. Alalahanin niyo before the finding of sufficiency and grounds na require ang mga parties na mag-submit ng ng reply, 'di ba? Meron silang response. So, ano yung reply, hindi pala response. May complaint. So, ni-require si Sara Duterte magbigay ng reply. At ang reply nga niya, question niya ang jurisdiction ng House. Na parang sa simula pa lang, sinabi niya na walang binayolate ang kanyang due process, et cetera. Pinoint out niya na hindi pantay ang treatment sa kanya pagdating kay Bongbong Marcos, et cetera. Marami siyang mga sinabi but to put it bluntly, ang kanyang sagot ay non-answer. Yun ang sinabi ng House Committee on Justice. At ito ay naging dahilan para ma-found for sufficiency in grounds. Kasi ang pagpa-file ng reply sana at yung answer doon, yung answer niya, yung reply naman ng complainant, kasi ito, 'di ba may complaint? Nakita ng sufficiency in form and substance. So, kailangan sagutin ni Sara Duterte. Yung sagot niya ay hindi maganda. Hindi naman mismo si Rufus Rodriguez na minsan nung kumakampi sa kanya, ay sinabi hindi ito sagot. So, hindi na tuloy ngayon sumagot sa sagot niya yung complainant dahil yun naman talaga dapat. Wala naman daw sinabi. So, ayun na, naging basihan na yun para magkaroon ng sufficiency and grounds. Now, ngayong ang pinag-aaralan na ay probable cause, kailangan na mag-appear si Sara Duterte at yung kanyang mga, abogado at siyempre yung complainant at lumalabas na si Sara Duterte ayaw niyang mag-appear kasi kini-question niya nga ang jurisdiction. Kasi daw, ang lalabas naman daw ay trial, mini trial. Alam mo, hindi ko alam kung abogado si Sara Duterte. Abogado daw. Pero abogado yung kanyang mga team, eh. Pero alam mo yung mga legal defense team na yan, hindi ko naman masyadong fino-fault kasi sila'y binayaran para magdepensa. Trabaho nila yan, eh. It's a profession. So kung binayaran ka, kaya nga ako hindi ako nag-abogado, eh, kasi alam ko na mahihirapan ako magdepensa ng isang bagay na hindi ko alam na tama, you know? Yung tatay ko lawyer pero noon 'pag alam niyang guilty ang kanyang kliyente sinasabihan na lang niya na umamin ka na lang para mapababa, pero hindi siya mahirap, eh. Ako talaga 'pag it's something you could not pay me to lie. Simply, there is no price in this world that you can't pay me to go against my principles. Ganun lang 'yon. So I don't think I will be a good lawyer.
Well, people say that I can be a good lawyer but the principle wise I don't think I can. Kasi 'pag alam ko ng mali hindi ako puwedeng tumayo dun na parang, ako with all feelings, ang kukunin ko lang kaso yung mga kasong siguro ay gusto ko at yung, sa tingin ko ay makakatulog ako, yung mapapakain ko ang mga anak ko ng sa bagay na hindi ko nilamon ng prinsipyo ko at hindi rin ako nilamon ng, pera, 'di ba? Pero gano'n talaga 'yun, eh, binabayaran ka. So, ako ang ano ko dito, eh, parang ang point dito, ano ba 'to, 'di ba? Narinig niya lang sinabi ni Jinky Ruistro at ng iba na mini trial ito ay magiging mini trial na. Unang-una hindi pa nga nagsisimula, eh, 'di ba? Ah, Kahit pa ang tawag mo diyan ay mini trial, ang dapat na magpatunay na hindi yan magiging trial ay yung mangyayari. Kasi ano bang mangyayari talaga? Ang mangyayari diyan, ganito, 'di ba sa korte 'pag magdedemanda ka merong piskal o yung prosecutor, dun ka muna sa prosecutor at sa prosecutor nag-iimbestiga na yun, nagtatanong na yun, nagpapa-produce na yun sa'yo ng ebidensya. Kaharap mo din dun yung at minsan nga hindi pa kayo magkaharap ng iyong ng nag-akusa sa'yo, 'di ba? Independent so hindi ka nako-cross-examine ng abogado ng nagdemanda sa'yo o dinemanda mo at hindi ka rin naman yung in fact, it's just between the parties. So it's a finding of probable cause, 'di ba? And then, saka na 'pag sinabi ng piskal na may probable cause ito saka pupunta sa korte. Ganyan din sa impeachment. Kasi sa impeachment kung babasahin ninyo ang konstitusyon, ang House ang siyang nagsisilbing prosecutor. So therefore, para magawa niya yung trabaho niya na prosecutor siya, para ma-found niya for probable cause, kailangan niyang magkaroon ng pag-antindi sa ebidensya. So kailangan niyang magkaroon ng hearing, pero hindi ito trial. Kasi ang hinahanap lang dito, mga ebidensya para makumbinsi mo ang mga miyembro ng Justice Committee na may probable cause. Eh, ano magiging basihan? Eh, wala namang ibinigay na ebidensya si Sara Duterte, 'di ba? Wala naman siyang sinagot. Hindi siya nag-rebut. Wala siyang binigay na counter evidence dun sa reply niya. Puro lang allegation, puro lang ang sinabi lang niya, "Paano niyo malalaman na ako ay hindi hindi na nagkontrata ako ng pagpapatayin si BBM at ang asawa niyang si Lisa at ang dating speaker, kung wala naman kayong naipakitang ebidensya na ako'y may talagang kakontrata." Yun lang. Pero ang ibig sabihin is a denial. But there is no counter affidavit that gave evidences that will rebut the claim of the complainants. So anong basis? Di siyempre sa hearing dun sana yung opportunity na si Sara Duterte magbibigay ng mga ebidensya. Pero sa simula pa lang sinabi niya na ayoko na dito sa venue na 'to. Kaya itong mga sinasabi niya ngayon na hindi siya nag-a-appear, sa tingin ko yan ay nilalagyan na lang ng legal voodoo yung kanyang mga hindi pagsipot, yung intensyon niya talagang hindi sumipot. Pero what's really bothering me is that it reeks of bad faith. Bakit? Nung unang impeachment complaint, tandaan ninyo, pumunta sila sa Korte Suprema dahil sabi nila hindi daw nabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na idepensa ang sarili niya. Kasi tandaan niyo last year, nagkaroon lang ng boto yung one-third, more than one-third pinadala na. Hindi man lamang siya binigyan ng pagkataong sagutin. 'Di ba? Ngayon, yun ay dalawang issue kasi yun, yung una yung due process, pangalawa yung siya ay within 1 year, okey? At pareho parehong tinatigan siya ng Korte Suprema dun, yung sa 1 year sinabi unconstitutional yung nangyari and dun nga sa pinagsabihan ng Korte Suprema ang House na gawin niyo, magkaroon kayo ng process, magkaroon kayo ng evidence, magkaroon kayo ng hearing. Dun pa lang sa initiation stage meron na dapat due process at kasama sa due process ang hearing, 'di ba? Kasama yan sa due process. So ano ngayon ang gagawin ng House, 'di ba? Kailangan niyang magkaroon ng hearing. Tapos sasabihin ngayon ni Sara Duterte, mini trial na daw ito. Kasi daw naghihingi na ng mga subpoena. Dapat daw ang nagsasubpoena lang ay ang Senate. Ay timang, hindi baga? Parang, teka muna, paano ngayon ang House magde-decide ah, na merong probable cause kung
walang hindi examine nitong mga ebidensyang prinesent ng complainant at yung mga counter evidence naman ni Sara Duterte. Malinaw naman kasi ang layunin dito ng mga 'to, yung isabotahe ang proseso. Kasi puwede nilang sabihin na, "Oh, hindi naman kami sumali diyan." Parang China, hindi ba? "Hindi kami sumali diyan sa yang ano yung sa West Philippine Sea, hindi hindi yan." Ganyan style nga ng mga ano, mga maka-China, 'di ba? "Hindi kami sumali diyan, so hindi yan legit." 'Di ba? Na parang ang sabi nila, gusto lang daw nila sa Senado, doon sila magpe-present ng ebidensya. Pero gumagawa sila ng mga hakbang na ang isang demanda hindi na makaakyat sa Senado. Eto, nagbabanta na naman na pupunta na naman ng Korte Suprema. Ano pa ang magiging basis ngayon ng Korte Suprema para sabihan na hindi niyo yan ginagawang maayos, sinusunod na nga ng House yung sinabi nilang gagawin, na titingnan ng ebidensya bago mag-probable cause, bigyan ng pagkakataon si Sara Duterteng sumagot at maging may basehan. Yun ang ginagawa ngayon ng House. May rese pang tinawag yan na mini trial, ang tinitingnan niyan ano yung gagawin, hindi hindi ang natataka ko porket saan ka narinig lang nilang sinasabing tinatawag na mini trial sa diskurso ng ibang miyembro. O sige mini trial na yan, hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nga nagsisimula, 'di ba? Hindi pa nagsisimula ang presentasyon ng may ebidensya, 'di ba? At ano sinasabi nito ni Attorney Poa na, dapat daw kasi yung mga subpoena ginagawa lang yan sa Senado. Attorney, hindi ako abogado pero mukhang ang alam ko hindi naman gano'n. Kasi ano magiging basehan ngayon, huhulaan lang ng ano, ng House Justice Committee o gusto niyo ba i-dismiss ang kaso dahil hindi kayo nag-present, 'di ba? Baka naman yun ang intensyon niyo, pula-pula ng kung anong doubt ang House Justice Committee para mawalan ito ng legitimacy. Alam mo attorney po, attorney Sison at lahat kayo diyan, ito lang simple, kung ang kliyente niyo inosente, hindi ba kayo muna magsasabi, "Harapin na natin 'yan sa korte." I-present mo lahat ng ebidensya. Nasa atin ang truth, 'di ba? Kung ako 'yan, ako mismo magbibigay, hindi ko na hintayin subpoena lahat ang SALN ko ibibigay ko na 'yan. Kahit yung bank records ko wala akong tinatago, ibibigay ko 'yan. Lahat ng kailangan niyo, sige ibibigay ko para makita niyo na wala akong tinatago. Hindi ba? Ito yung pagkakataon ni Sara Duterte ipakita sa mundo na wala siyang ginawang masama. Pero bakit niyang ginagawa ang lahat, binabaligtot lahat para lamang iwasan. Ta's gagamitin pang rason kasi ano ba sinabi nung attorney, ikaw baga ay ano, yung hindi ka pupunta sa pulugan-pugad ng mga buwaya para dun ka makipaglaban. Pupunta ka sa isang lugar para dun mo sila labanan. Parang, teka muna, ah, unang-una, ang venue mo talaga sa pugad ng mga buwaya, wala tayong magagawa dun ka dapat makipaglaban, sapagkat walang ibang venue. Dadaan ka dapat sa house. Pero ang problema, sinasabi lang niya, "O sige, gi-give up ko na 'yan." Fine, i-give up mo na 'yan, dun na tayo sa Senado magharap. Pero ang ginagawa ninyo, yan ang sinasabi pero nagbabalak na mag-file ng complaint sa Supreme Court para yung sa House pa lang mamatay na yung proseso. Para wala ng pagkakataon umakyat sa Senado. Hindi ba kabalbalan 'yan? Hindi ba kabaluktutan 'yan? Pagkahalang 'yan ng inyong prinsipyo, hindi ba? Sasabihin mo, "Oh, wala na, hindi na kami makikialam, dun na lang kami sa Senate mag-ano, lumaban." Pero pagdating dun, sasabihin mo, "Ay hindi, kailangan nating ipatigil ito, unconstitutional." Di ba, it's bad faith, it's reeking in bad faith. And by the way, yung metaphor na para paslangin ang buwaya, yan po ay illegal hangga't bawal sa Pilipinas sa magpaslang ng buwaya, may batas po tayo diyan. Attorney, basahin niyo ang batas, Wildlife Act. Nakalagay po dun bawal magpatay ng buwaya. Kaya sa susunod kung gagamit kayo ng metaphor, yung medyo legal, hindi po gano'n para, ano lang, the conservationist in me is saying this thing. At saka, bakit ba ginagamit nating metaphor ang buhaya lagi? Ang buhaya nananahimik yan. Ang buhaya po, yan po ay ano, may kabusugan yan. Kapag busog yan, hindi na yan mananagpang. Ang mga ganid na tao, walang kabusugan. Tsaka yung mga buhaya po, kaya lang naman po yan pumapatay kasi pinupuntahan natin sila sa mga lugar na sila ay nakatira.
Kung yan po'y pababayaan lang naman natin, hindi naman yan sumasalakay sa mga pamayanan. Kaya lang naman namamatay yung mga tao dahil doon na sila nakatira sa mga pugad ng buhaya, eh, 'di ba? Anyway, may iba ako. Iba yan, eh. Balik tayo dun kay Sara Duterte, hindi ba? Yung alam mo halatang-halata mo talaga dini-delay at in bad faith. Kasi yun na nga lang, yan ang hinihingi ninyo, due process. Kaya sabi ng Korte Suprema sa House, sa susunod na impeachment magkaroon kayo ng pag-weigh ng evidence, magkaroon kayo ng hearing. At bahagi po ng compulsory power sa hearing ay yung magpasabpina ka ng dokumento at magpasabpina ka ng tao. Ngayon sasabihin nila fishing expedition daw. Paano magiging fishing expedition yan yung SALN na lang, yung ITR, 'di ba may sinampang complaint laban sa kanya because of ill-gotten wealth? Oh, paano magiging fishing expedition yun, eh, naka-anchor sa isang complaint? Kasi kaya lang naman fishing expedition maghahanap ka ng ikakaso, yan ang fishing expedition. Pero kung may kinaso ka na, naghahanap ka na lang ng ebidensya, hindi na yun fishing expedition, 'di ba? Ang fishing expedition sa pananaw ko, yung wala ka pang kaso, hahanapan mo lang ng butas, kakasuhan mo. Eto, nakalagay na po doon sa complaint na meron siyang ill-gotten wealth. Ngayon ba't si Michael Powa ay pinapa-testify? Kasi meron nabanggit yung pangalan niya doon sa ano, sa complaint. Siya ay chief of staff at spokesperson ni Sara Duterte. At napatawag na nga siya noon doon sa pagdinig sa sa Quadcom, 'di ba? Bakit pinapasubpoena ang SALN? Kasi kakonek yan ng ill-gotten wealth. Bakit pinapasubpoena ni Sir Ramil Madriaga? Nabanggit ang pangalan niya. So ito ay hindi pa naman ito paghuhusga kung guilty o innocent si Sara, sa Senado yan. Ito ay paghuhusga lang kung may probable cause. Ano ba yung probable cause? Na posibleng may kaso. At paano mo malalaman ito kung ibabase mo lang sa sinabi ng mga complainant na hindi naman sinagot ng maayos ni Sara Duterte at bigla nang manghuhula ngayon ng mga member ng House. Tapos sasabihin ninyo, hindi binigyan ng pagkakataon na i-rebut. Binigyan ng pagkakataon na i-rebut, hindi naman sinagot ng maayos. Binibigyan ng pagkakataon na mag-present ng ebidensya, di na nagpa-present ng ebidensya. Anong tawag dito? Hindi pa pagsasabotahe. So ito mga abogado ni Sara Duterte, abogado 'to, dapat alam nila. Sabagay, yun ang sinasabi ko, ayoko naman sising kasi trabaho nila yan. Diyan sila kumikita, eh. Hindi ko nga alam kung lahat itong 16 na 'to kumbinsido na walang ginawa si Sara Duterte. They're just doing the job and everyone is entitled to a defense. But it is up to us to say this is not correct, 'di ba? Inuulit ko, noon ang sabi nila ay walang due process. Ngayon binibigyan na ng due process, ayaw naman mag-participate. At natawag lang na mini trial na hindi pa nga nagsisimula, yun ang binabasehan. Kaya nga sa totoo lang siguro itong naingat ang House Justice Committee. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila pinasubpoena ang bank records, ang SALN pinasubpoena, ang ITR pinasubpoena, ang SEC filing pinagsubpoena, ba't ang bank records hindi at ang AMLAC? Kasi mayroon pong legalidad diyan, kasi ang nakalagay kasi sa exception, kapag ang impeachment cases lang ang puwedeng magkaroon ng exemption sa bank record secrecy, the bank secrecy law. Baka ma-technical sila kasi yung ginagawa nila ngayon wala pa namang kaso technically, complaint pa lang. Magkakaroon lang ng kaso 'pag meron ng probable cause, 'pag inakyat na sa Senado saka na yan case. Sa madaling salita, ang tingin ko dito strategic yung ginawa nila, hindi mo na isinababa ang records. 'Pag nakaakyat na sa Senado, dun imo-move ng prosecutor, mga House members na isubpoena ang bank records, kasi puwede na yun. So, maingat ang House kasi ayaw na nga nilang mapagalitan ng Supreme Court. Sinusunod nila ang process. Kaya tingin mo maraming nagsasabi ba't daw nung panahon ni Erap Estrada ba't hindi dumaan sa ganyan, ba't si Corona hindi dumaan sa ganyan? Kasi ang nangyari nga nun, yung 1/3 vote diretso na agad sa Senate. Wala ng hearing yung komite. Kasi gano'n naman talaga ang original na perception, Kapag nakakuha na ng 1/3 vote, 'di ba?
Kasi ang premise ganito, magsasampa ng kaso ang isang miyembro o kaya ang isang mamamayan na i-endorse ang isang miyembro. Dadaan mo na i-refer yan sa Justice Committee para mag-conduct ng proceedings. Finding of form, substance, ground, at probable cause. Magkakaroon ng hearing. Yan ang proseso. Bago pagbobotohan sa plenaryo at kapag nakakuha ng 1/3 vote, saka iakyat sa Senado. Yun ang isang ruta. Merong hearing. Ang nangyari sa mga past impeachment complaints, kasama na yung kay Sara Duterte last year, ay nagkaroon ng complaint pero ito ay nagkaroon ng 1/3 agad-agad nakapirma sapagkat yun ay isang ruta. If an impeachment is initiated by at least 1/3 of the House members, then it goes straight to the Senate. Wala nang hearing. Wala nang Justice Committee. Yung complaint na mismo yun ang articles of impeachment. Yun ang ginawa ng House. Pero sabi ng Korte Suprema, no, 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 no. Dalawang bagay. Hindi pwede kung dapat magkaroon pa rin ng hearing sa Justice Committee. Yun ngayon ang ginagawa. So may bago ng interpretasyon. So hindi nyo pwedeng gawin yung in the past, hindi ito ginagawa. Ngayon may bago na kasing ruling ang Korte Suprema at tumatalima ang House. Alam mo, malinaw na ginugulo ng ayaw talagang harapin ni Sara Duterte ang demanda. Inuulit ko, kung wala ka pong kasalanan, wala kang tinatago, dapat ito yung pagkakataon na i-welcome. Kung ako yan, na na-impeach, may kasong impeachment, at alam kong inosente, ako mismo, haharapin ko yung mga yan, sasagutin ko yan, at ako mismo magsusurrender lahat ng dokumento kung wala akong tinatago. Kasi merong tinatago. Di ba? Baka may gustong iwasan. So anyway, siya. Sige na. Bukas po, Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na ulit tayo magkakwentuhan. Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko ng puso at napabagong panahon sa buhay, lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ingat po tayo lagi. At lagi po natin iisipin, mahalang bilihin ngayon, mahalang gasolina, tayo ba magtipid-tipid? Krisis. Pag-usapan po natin yung krisis na yan sa Lunes. Ngayon ang ipinag-usapan muna natin itong impeachment na ito. Sige, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man ka naroon sa mundo sa ngayon, lalong-lalo sa mga team replay. Maraming salamat. Bye for now. Talk to you Monday.